sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabig pagkakataon, patakatapanan mo sa dalanghati at sa kabiguan, sa pagluluha ng puso, sa pagsubok na iyong nahihintulutan sa man, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Patuloy nating awiting mabuti ang ating Diyos. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi na mamahalin o may kukubali, maging sa dilim ng gabi. Siya nga po, Panginoon. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ang katapatan mo sa dalanghati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa iyo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti.
iyo ang papuri at pasasalamat. Come on, church. Awitin mo sa Panginoong ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ikaw ay tapat. Sa'yo lamang ang papuri. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Yes, Lord. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Papupurihan ka, sa'yo lamang ang pagsamba. Maghari ka sa buhay ko, Panginoong Jesucristo.
Good evening guys! Welcome po sa bawat isa sa ating midweek service dito po sa Powerhouse Christian Fellowship International. Welcome ko po ang bawat isa, lalo na yung mga bago. Welcome po kayo dito. And huwag po natin kalimutan, i-like, mag-comment po tayo, huwag tayo mahiya mag-comment, and i-share ito pong live feed natin today. So, hopefully everyone is okay, everyone is ready. Ilabas na po natin ang ating Bible, notebook, and ballpen. No? At makinig na po tayo, mag-focus po tayo today. No? Kung may ginagawa po tayo ibang bagay, isang tabi na po muna natin yan. Let's focus in the Word of God. Hindi ko na papakabaan pa, ini-invite ko na ang ating speaker for tonight. So let's watch this. Sa lahat ng mga kapatid natin na nanonood ng ating midweek Facebook Live service ngayong gabi. So saan man kayo nanonood nito, we are very happy na nakasama po namin kayo. Yung iba, alam ko, nasa bahay. Yung iba, nasa biyahe. So, maraming salamat po at ngayon ay nakasama po namin kayo. And tonight, we will be talking about discipleship. Alam niyo po, in Matthew chapter 28, 18 to 20, yung Great Commission, nung ang Panginoong Yesus, ay sumakabilang buhay, pero hindi siya patay pumunta na talaga siya sa piling ng Ama. Yung kanyang ascension, meron siyang huling bilin sa mga disciples, sa kanyang mga alagad. At ang sabi niya sa verse 18, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations.'" Ito po yung huling habilin ni Lord ng ating Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit. Ito yung biniling niya sa lahat ng mga tagasunod niya na ito ang ating dapat gawin. To make disciples. Amen. Alam niyo po, nung panahon na yan, there were only more than 100 disciples together with the Lord. Pero alam niyo po, nung nagmi-ministry si Jesus Christ, nung siya ay nagpipreach, nagpapakain ng mga tao, nagpapagaling ng mga may sakit, libo-libong tao ang sumusunod sa Kanya. Ang daming nakikinig sa Kanya. Pero nung dumating ng persecution ng Panginoong Yesus, yung mga libo-libong tao na yon na sumusunod sa Panginoong Yesus ay nawala. Amen? Meron bang parang nakarelate na gano'n? Parang minsan, nung medyo masagana ka, nung medyo maganda yung sitwasyon, nung maraming nagpapakain, ang daming sumusunod, ang daming nakapaligid. Pero nung nawala na ang maraming bagay, nawala na rin sila lahat. Ganyan na ganyan ang karanasan ng Panginoong Yesus. Nung panahon na siya ay nagpapagaling, nung panahon na siya ay nagpapakain ng maraming tao, thousands of people were following the Lord. But when the time came that Jesus Christ was arrested and persecuted hanggang sa siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, marami pong nawala na mga sumusunod sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya, the same thing with our present time. Alam niyo po, ang Panginoong Yesus, sabi nga sa atin, ang ating kailangan i-raise up ay mga disciples. Amen. Ibig sabihin kasi ng mga disciples, talagang mga tagasunod ni Lord. Hindi kailangan ni Lord ng mga tinatawag minsan na sympathizers or mga fans club. Amen? Ang hinahanap ng Panginoong Yesus ay ang mga tao na talagang magdededicate ng kanilang buong buhay, inuulit ko po, buong buhay sa Panginoon. Ngunit bago tayo magpatuloy sa mensaheng ito, tayong lahat ay yumuko, tayo po yung mananalangin. Aming Diyos, Lord God, we know that you are not bounded, O God, by distance. You are not even bounded by time. You are the God of everything. That's why we know, Lord God, that through the powerful leading of the Holy Spirit, Lord God, your words, we know, Panginoon, na kaya mong mangusap ng personal sa bawat taong nakikinig sa mensaheng ito, sa mga oras na ito. Dalangin namin, Lord, personal kang mangusap sa kanila. Ang iyong tinig ang kanilang marinig. Ang iyong kapangyarihan ang kanilang maranasan. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, nila. At ang lahat ng ito, Lord God, aming dinadalangin sa mga pangyarihang Panginoon. Amen. Amen. Ano nga ba ang disciple? Ang disciple, ito yung, according to the dictionary, someone who believes and helps to spread the doctrine of another. Pero isang pinakasimple, someone who follows the teachings and patterns of a teacher or a master
and applies it to his whole life. No? Ina-apply sa kanyang buong buhay. Sabi nga natin, ang utos ng Panginoon sa atin is to make disciples, not to make converts. No? It's not about membership in the church. It's not about converting a person from one religion to another, from one organization or denomination to another. Hindi po ganon. Kasi, minsan, pwedeng ang tao nasa loob ng simbahan, ang tao pwedeng miyembro ng isang denominasyon o ng isang relihiyon, pero walang tunay na relasyon sa Panginoong Hesus, or much worse, hindi naman talaga sumusunod sa Panginoong Hesus. At ang nais ng ating Panginoon is for us to become true disciples. Pero alam niyo po, nung tayo ay kumilala kay Jesus bilang Panginoon, we became disciples on process. Amen. Talagang araw-araw nakikilala natin ang Panginoon, araw-araw binabago ng Diyos ang ating buhay. No? Kaya po, we will be talking about true disciples under construction. Amen. Yan, talaga pong lifelong learning and lifelong journey ang pagiging disciple ng Panginoong Hesus. Palagi tayong may bagong matututunan sa Kanya. Palagi tayong makakaranas ng breaking and building mula sa ating Panginoong Hesus. So that ang ating Panginoong Hesus patuloy yung kanyang wangis unti-unti, no? Kasi nga under process, no? Under construction. Unti-unti na nabubuo sa ating mga buhay. Amen? And it takes commitment, covenant, para talaga maging true disciple ng ating Panginoong Hesus. No? Ano-ano ba ang mga characteristics ng isang true disciple? Number one, a true disciple is a follower. No? Kailangan tayo ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat yung mga bagay na nasa sa ating buhay na kailangan makita ay magmumula rin sa ating Panginoong Hesus. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. No, gayahin mo ako kung paano si Jesus ay aking ginagaya. Sapagkat the ultimate pastor, the ultimate leader that we have is no one else but our Lord Jesus Christ. So the pattern for everything in our lives, walang iba kundi si Jesus. The kind and quality of His love, of His compassion, of His passion, of His zeal, no? Yung kanyang work ethics, yung kanyang love, walang ibang pattern kung hindi ang ating Panginoong Hesus. So kung meron tayong gagayahin, ang pinakamagandang gayahin natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. So number one characteristic, ang gustong gayahin si Lord. Wala pong masama na minsan gusto nating gayahin yung ating mga pastors, yung ating mga leaders, as long na talagang ang pinanggalingan din nun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Pangalawa, disciple is willing to deny himself. Ang sabi po 16 verse 24, if anyone would come, he must take up and follow. So meron po self-denial. Anong self-denial? There will be things in our lives na gusto natin pero ayaw ni Lord. At kahit gusto natin yon, dahil sa ayaw ng ating Panginoon, we have to deny ourselves at ipaubaya sa Panginoon kung ano yung dapat mangyari sa ating buhay. Napakaraming bagay po na ganyan. Alam nyo, sa mga nanonood ngayon, probably kinakausap ka ng Panginoon. Meron kang gustong mangyari, meron kang gustong gawin, meron kang tao na gustong papasukin sa buhay mo, but you know deep in your heart na ayaw ni Lord. If you want to be a true follower of the Lord Jesus Christ, then you must deny yourself and concede to the will of our Lord Jesus Christ. Amen? So hanapin natin yung kalooban ng Panginoon. Pangatlong karakteristik po ng pagiging true disciple. A true disciple values God more than anything. Ang number one, ang top priority, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Alam nyo, ito nga, ngayong kakalilipas lang na eleksyon, palagi kong, ang dami kong nakikita, God first, God first, God first. Sana talagang totoong God first. Ito ha, ganito kasimple. Kapag yung magsimba, ang dami mong rason at ang dami mong kayang gawing dahilan. At kaya pa minsan sabihin na, hindi, wala sa simba-simba yan. Napakalabo ng God first na yan. Kasi unang-una, alam natin pare-pareho
na nais ng Diyos at kalooban ng Diyos na pahalagahan natin ang araw ng Sabat. Pero kung kaya natin na magbigay ng napakaraming rason and excuses kung bakit hindi natin magagawa yung mga bagay na nais ipagawa ng Diyos sa atin, tigilan na po natin yung kaka-God first na yan. No? Kasi yun nga yung number 3, a true disciple values God more than anything. In Matthew chapter 10, verse 37, this is what it says. Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me. And indeed, anyone who loves his life more than me is not worthy of me. Alam niyo po, ito ay pagpapakita lamang, no? Hindi sinasabi ng Panginoon na huwag mahalin yung mga bagay na nabanggit. Sinasabi ng Panginoon, dapat siya ang number 1. Dapat siya ang nakahihigit. Dapat siya ang dapat nating unahin. Amen? Kaya nga lang po, nakakalungkot, gusto natin sabihin na yung mga put God first, pero hindi naman talaga natin magawang unahin ang Panginoon. Alam niyo, sabi doon, a true disciple values God more than anything. The word value sa Tagalog, halaga. Maraming bagay, maraming tao sa buhay natin ang mahalaga. At ang halaga na yan ay may iba't ibang level. Amen? May iba't ibang level. Tingnan niyo po yan, marami kang kaibigan, pero lahat ng kaibigan mo na yan, hindi lahat yan pupuntahan mo yung birthday. Pero meron kang kaibigan or mahal sa buhay na maaring pag yun ang nag-birthday para sa iyo, aba, hindi pwedeng hindi ako pupunta, baka sumama ang loob, napakahalaga sa akin ng tao na yon. Bakit? Yung value na ibinibigay natin dun sa tao na yon, mas mataas kaysa sa iba. Kaya yung iba, pwedeng hindi mo puntahan, okay lang, pero yun, hindi pwedeng hindi ka pupunta. Bakit? Meron kang mataas na pagpapahalaga. Mahalaga ang pag-aaral, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pamilya. Pero alam mo, minsan kapag umabot sa puntong kailangan mong mamili, pamilya o trabaho, malamang pipiliin mo pamilya, kahit mahalaga rin yung trabaho. Of course, merong levels yung pagpapahalaga. At ang sinasabi rito, magkaroon tayo ng pinakamataas na pagpapahalaga sa Panginoon. That is a true disciple. Actually, that is the great commandment. Love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength. Amen? Kaya if we want to become a true disciple of our Lord Jesus Christ, dapat yung sinasabing put God first, totoo po sa ating buhay. Hindi yung birthday yan lamang, kaya nang pagpalit si Lord, no? Alam niyo, minsan nga, yung iba, kahit may sakit, pumapasok sa work. Bakit? Mahalaga yung work eh. Mag-overtime pa nga eh. Pero alam mo, minsan nakakalungkot, simpleng lang ng ulo o simpleng alam mo yon, medyo masakit daw yung katawan, kahit kaya naman talaga. Pero pag sa trabaho gagawin, kayang pumunta yon. Bakit? Doon mo palang makikita. Natural, mukhang mas mahalaga yung trabaho para sa kanya kaysa sa paglapit sa Panginoon. Mga kapatid, this is not a message of condemnation or this is a message, no, para ma-open talaga yung ating realidad. Kasi alam niyo po, according to the book of Jeremiah, one of the most deceitful thing sa ibabaw ng lupa, walang iba kundi ang puso ng tao. No? Kasi minsan talaga gusto natin maging self-righteous, sinasabi natin, hindi, mahalaga sa akin si Lord. But the reality of our lives speaks otherwise. Iba yung buhay. Amen? Kailangan po magkaroon ng katotohanan dun sa ating sinasabi sa ating buhay. Kasi kaya nga sinasabi ng Bible, you shall know the truth and the truth shall set you free. Unless that is really the truth in our lives, it really doesn't matter. Amen? Number 4, no? Ang bilis po nitong mensahe na to. Number 4, a true disciple longs to know and follow God. Amen? Hinahanap ang Panginoong Yesus. In Matthew chapter 13, verse 18, ito po ang sinasabi. Matthew chapter 13, verse 18. Ito po yung parable of the sower. No, yung naghasik ang Panginoon ng binhi at merong iba't ibang klase ng lupa na pinagpatakan nito. Merong matabang lupa, merong mabatong lupa, merong madawag na lupa. Alam niyo po, ang pinaka nagbunga yung matabang lupa. Amen? Ito yung nung nahasikan ng binhi, sinalo niyang mabuti.
no? Sinalo niya lahat. Amen? At nagbunga yung binhi na yon, yung salita ng Diyos na natanim sa kanyang buhay. A true follower longs to know and follow God. Gaano mo kakilala ang Diyos na yung pinaglilingkuran? Amen? Or, minsan sasabihin natin kasi, dami natin minsan drama sa buhay. Kilala ko ang Diyos natin, ang Diyos mabuti ganito. Ito na lang, paano paraan natin mas makikilala ang Diyos sa ating buhay? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? Ang pinaka mabisang paraan para makilala natin ang Diyos, maunawaan natin ang Diyos sa ating buhay, ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya kapatid, kung wala tayong pagpapahalaga sa kanyang salita, kung hindi natin regular na binabasa ang kanyang salita, pinag-aaralan ng kanyang salita, sinasaliksikan ang kanyang salita, hinahanap ang kanyang salita, malabong makilala po natin ang Panginoon. Amen? Huwag po tayo laging umasa ron sa parang mga aparisyon na nagpakita sa iyo ang Diyos at nagpakilala sa iyo ang Diyos. Hindi ko po ini-invalidate yon, but hindi po yun yung palagian. Pero kung gusto po natin talagang makilala ang Diyos, pinakamakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya kapag ang atin pong Bible, hindi po natin binabasa, sinasaliksik at inaaral, malabo po natin makilala ang Diyos. Amen? So if we want to become a true disciple of our Lord, kailangan po meron tayong malalim na pagnanais na makilala siya. At paano natin siya mas makikilala? Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kung saan may pangangaral ng kanyang salita, katulad po ngayon, makinig tayong mabuti. Kung saan merong salita ng Diyos na pinapahayag, pumunta po tayo. Gumamit po, kung meron mang mga libro na pwedeng makatulong sa atin para mas maunawaan natin ang salita ng Diyos or ang Bible, basahin po natin. At nawa, ang pagbasa po ng salita ng Diyos ay maging habit natin sa araw-araw. At kapag po ginawa natin yung 4 na bagay na yan po yung paraan para tayo maging disciple under construction. Na sa araw-araw po ng ating buhay, lalong lumalalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon, lalong tumitibay ang relasyon natin sa Panginoon, at lalo nating mas magaganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, at tayo'y matatawag na tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Sana po may natutunan tayong lahat sa maikling mensaheng ito, at nawa ang Diyos ang palaging kumilos sa buhay ng bawat isa. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo magpapasalamat sa Diyos. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita na Lord, nagpapaalala po sa amin, Panginoon, that it is not about our membership in our denomination or our organization, Lord God. It is about, Lord God, a life that is being purified, sanctified, Lord God, and processed, Panginoon, ng inyong salita, ng inyong kalooban, na sa araw-araw ng aming buhay, kung kami, Panginoon, ay susunod sa iyo, magpapasakop sa iyo, hahanapin ka ng buong puso, matatagpuan ka namin, at ikaw ay makapangyarihang kikilos at magbabago sa buhay po namin lahat. Dalangin ko ang mga kapatid na nakikinig ngayon, pagpalain mo sila at katugunin mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga problema sa buhay, Panginoon, abutin mo sila. Hayaan mong maranasan kanila ang isang tunay na relasyon sa iyo, na Lord God, magtiwala at manampalataya sila sa iyo, na ikaw ang Diyos ng mga imposible, walang bagay ang mahirap sa iyo. Ano man ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, dalangin ko ang mapagpala mong kamay na siyang magpala, humawak at gumabay sa kanilang buhay. Salamat po, Ama, kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, at patuloy po tayong magkita-kita sa mga susunod pa po nating mga programa dito sa Powerhouse Church. Again po, ito po ang inyong Pastor Alan nagsasabi na kaya mo yan, kapatid, at mabuhay po ang Pilipinas. It was my darkest moment in life. Doon ako nag-umpisang questionin ng Diyos, is this the kind of life you want for me? Life
pushed me into maturity at a very young age. My dad left our family of 5 when I was still a toddler. My mom, she needed to go and work overseas so that we can have food on the table and send us all to school. It was not easy, and it never was. Puno ng galit yung puso ko as I grow up. It became the fire that ignited my dreams and my goals. I wanted to be an achiever so that I can make my family proud, and I can proudly say that I do not need my father with me. Ginalingan ko sa pag-aaral. In 2009, I graduated high school with flying colors. It was also the year that I accepted God as my personal Savior, started the relationship with Him, and obeyed His commands. During that time, I'm starting to feel that everything in my life is now on my favor. Kala ko, kontrolado ko na yung buhay ko. Pero hindi pala magiging madali ang lahat. During my second term in college, nawalan ng trabaho si Mami sa Japan. Kailangan ko dahil sa ilang buwan na hindi nakakapagpadala ng pera, panggastos at pambayad ng bills. Naranasan naming magkakapatid na ilang buwan, walang kuryente, walang tubig, at hindi kumain ng isang buong araw. It really was the darkest moment in life, in my life. Hindi ito yung inasahan kong buhay na mararanasan ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Tinanong ko din ng Diyos, eto ba yung gusto mo na mangyari para sa akin? I started to think that I made a wrong decision. My faith that just started was already at its end. Sinabi ko pa nga noon sa sarili ko na mas okay pala na hindi ko na lang nakilala si Lord. Mas okay pa yung buhay ko bago ko siya nakilala. Then I asked God, ano ba yung gusto mong gawin ko? After few days of feeling empty and hopeless, I opened my Bible. And then I came across this verse in Proverbs 3:4-6. The Lord said in His word, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight." God spoke to me as if He was just right in front of me. It was very clear enough for me to realize that I don't understand His plan. That the only thing to do is I need to trust and believe in Him. And that's what I did. Naniwala ko sa plano ng Diyos sa buhay ko. Pinilit ko na isantabi yung nararamdaman ko para unahin yung mararamdaman ng Panginoon kapag sumuko ako. Na-realize ko na tao lang ako. Siya yung Diyos. Then I started to give my commitment to Him and to the ministry. I read His words day and night, devotion ako. Sinunod ko lahat ng sinasabi ni Pastor, lahat ng mga conferences pinuntahan ko. And I can say that it's not just me that He saved. He also saved my faith in Him. Nagkaroon ako ng apoy sa puso ko, bumalik yung pananampalataya ko sa Kanya. Inumpisahan kong mag-win ng mga kabataan na maaaring dumaraan din sa parehong sitwasyon. In 2014, nag-umpisa akong magtrabaho. Dito na rin ako nag-umpisang makita yung kung ano ba yung plano ng Panginoon para sa buhay ko.
yung plano na kinwestiyon ko 5 years ago. Back then, in 2014, I was earning enough for me to help my family and recover para mabayaran lahat ng mga utang. In 2015, one of my biggest prayers was answered. I met my father. After 20 years, he came back. I forgave him, and our relationship was restored. In 2017, I paid my balances in school. In 2018, my salary got doubled. In 2019, na-promote ako right before I got married. In 2020, we were blessed by a baby boy. And today, I continue to live my life for him. I have learned to entrust my plans, my life plans to him. Alam ko na kung kaya ng Diyos gawin to sa buhay ko, kaya niya din sa'yo. Alam mo kung anong sikreto? Unahin at unawain ang plano ng Diyos para sa atin. Sikat pa lang ng araw ay nakikita na ang iyong pangako. Bumabangon sa tiwalang kasama kang haharapin ang bawat hamon. Sikat pa lang ng araw ay nakikita na ang iyong pag-ibig. Bumabangon sa tiwalang ako'y ligtas panghahawa.